Kamakailan lamang, yumanik ang buong Europa dahil sa isang desisyon. Hindi nalalaban ang Amerika para sa Europa. Mula ngayon, kailangan nilang mabuhay sa sarili nilang paraan. Sa loop na to, araw-araw na lumalaki ang pangamba na kung aalis ang Amerika, babaksak ang buong organisasyon. Ang digmaan sa West Philippine Sea ay walang bahid ng pagtatapos at ang mga bala at supply ng bawat bansa ay mabilis nang naubos. Dagdag pa rito, ang industriyang depensang Europa na dati nilang ipinagmamalaki ay hindi na magampanan ang kanilang tungkulin dahil sa mga pagkaantala sa produksyon at mga postponement na walang katapusan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Ang maembahador ngang 30 bansang kasaping NATO ay sabay-sabay na tumungo sa Pilipinas. Sa unang tingin, ito'y isang ordinaryong diplomatikong pagbisita lamang. Ngunit ang totoong layunin nila ay siyasatin ang mapabrika ngang Pilipinas. At iisa lamang ang salitang kanilang binitiwan. Nang makarating kami sa Pilipinas, napagtanto naming ito na ang huling pag-asa para mailigtas ang seguridad ng Europa. Ano nga ba ang nakitang Europa sa lupain ko Pilipinas? At bakit nila isinuko ang kanilang dating karanggalan sa harap ko isang bansang dati nilang minamaliit? Kung may krisis na darating, bakit Pilipinas ang dapat unang puntahan? Ang lahat ng lihim ay ibubunyag ko ngayon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento, mabuhay ang Pilipinas. Babagsak ang Europa kung hindi tayo pupunta sa Pilipinas ngayon din. Ang mamuhang matao sa paligid ko ay punong takot. Maging ang magakilala sa kanilang kalmadong disposisyon ay hindi may kubli ang kanilang pag-alala. Nang i-flash sa projector ang unang pahinangang ulat, ang silid pulungan ay naging parang isang simbahan sa sobrang katahimikan. Simple lang ang nilalaman, ngunit mabigat ang dating. May mga senyales na babaguhin ng Amerika ang kanilang pakikilahok sa depensa ng Europa. Ang bagong administrasyon ng Amerika noon ay paulit-ulit nang nagpaparinig sa kanilang nga talumpati. Bakit kailangang gumastos ang Amerika ang napakalaking halaga para sa seguridad ng Europa? Noong una, ito'y parang isang paraan lamang para makipagnegosasyon. Ngunit ngayon, ito'y malinaw na isang babala ng isang malaking pagbabago sa patakaran. Lumalakas ang pressure ng Amerika sa makasaping NATO tungkol sa pagbabahaging gastos sa depensa. May mga usap-usapan pa na seryosong pinag-aralan na ang pag-ayos muling magatropang Amerikano na nakahimpil sa Europa. Isang kalahok sa sulok ng silit ang nagsalita sa mahinang boses kung aatras ang Amerika kahit isang hakbang mula sa kanilang obligasyon sa depensang NATO, hindi tatagal ngang 90 araw ang Europa sa isang malawakang digmaan. Hindi ako masyadong natinak sa mga salitang iyon. Sa loop nga, 27 taon ko bilang isang diplomatang Espanyol, ilang beses ko nang narinig ang ganitong mababala. Palaging inilalagay ngang Europa ang sarili sa krisis at palagi ring napatutunayan na kaya nitong lampasan ang maito. Sanay na ako sa paulit-ulit na pattern na iyon. Kaya inakala kong isa lang itong eksaheradong babala. Ngunit nang lumipat sa susunod na slide, unti-unting nayanik ang aking kumpiyansa. Ang nakalagay sa screen ay ang aktual na inventaryo nga armas at balang bawat bansa sa Europa. Ang bilang ng mga artillery shells, ang bilang mga self-propelled howitzer na handang gamitin, ang laki ng persang maring ipadala sa harapan lahat ng datos ay naroon. Habang tumatagal ang digmaan sa West Philippine Sea, malinaw na nakalista kung gaano kalaki ang naitulong ng Europa at kung gaano kaliit ang napalitan. Espanya, Pransya, Alemanya, Britanya, walang exempted. Ang makwersang handang lumaban ay mas malaki ang naubos kaysa sa aking inaasahan. Sa ilang bansa, ang kanilang reserbang bala ay sapat na lamang para sa ilang linggo. Noon ko unang naramdaman ang panlalamig ng aking likod. Mas malala pa ang bilis ng produksyon. Ayon sa mapaktaya, aabutin ngang ilang taon para mapunuan lamang ang naubos na inventaryo gamit ang mga kasalukuyang linyan ng produksyon ng mga kumpanya ng depensa sa Europa. Kung isasama pa ang mga negosasyon sa mga unyon ng manggagawa at mga problema sa supply ng piyesa, mas lalo pang babagal ang lahat. Sa isang sulok ng screen,
Nakalista ang may schedule ng produksyon ng mga howitzer at balangang bawat bansa, ngunit walang nangahas maksalita sa silid-pulungan habang tinitingnan ang mga numero. Sa sandaling iyon, may bumasak sa katahimikan. Ang kailangan natin ngayon ay bilis, at isa lang ang bansang mayroon niyan sa ngayon, ang Pilipinas. Sa isip ko, napatawa ako. Pilipinas, para sa akin, ang bansang iyon ay isang umuunlad na bansa, magaling sa serbisyo at agrikultura, ngunit ang industriya ng depensa nito, malayo sa lalim at tradisyon ng Europa. Yun ang matagal ko nang pinaniniwalaan. Tamaro Main Battle Tank, Agila 155mm self-propelled howitzer, Kidlat Multiple Launch Rocket System, narinig ko na ang mga panggalan. Ngunit ang palaging nasa isip ko ay iisa. Binibili lang yan dahil mura. Hindi dahil sa superior na teknolohiya, kundi dahil sa pagmamadali. Masyado pang maaga para direktang ikumpara sa mga sopistikadong armas ng Europa. Kinailangan pang ang ilang araw bago nayanik ang paniniwalang iyon. Nang opisyal na itinakda ang pagbisita sa Pilipinas, umulan ng reklamo sa delegasyon ng Espanya. Maging ako ay hindi komportable. Kakaiba na sabay-sabay na tutungo sa Maynila ang mga embahador ng 30 bansa. Mayroon tayong Leopard 2 tank sa Europa, may Rafale fighter jets, napakaraming kumpanyang depensa na may mahabang kasaysayan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang lumipat papuntang Asya. Isang kinatawan mula sa Alemanya ang maingat na nagbigay nga opinyon. Inaamin kong mabilis ang produksyon ng armas ng Pilipinas. Pero sa huli, ang precision at durability ay hindi pa rin makakapantay sa level ng Europa. Iba ang ating kasaysayan at karanasan. Tumango ako, iyon din mismo ang nasa isip ko. Sumingit ang kinatawan ng Britanya sa isang mahinahon at mababang boses. Bakit kaya piniling ang Vietnam ang Pilipinas sa halip na Europa? Hindi ba't mas magandang alamin muna natin bago tayo humusga? Isang nakakailang na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang malawakang pagbiling Vietnam ng mga armas mula sa Pilipinas ay isang malaking sampal sa industriyang depensang Europa. Daan-daang Tamaraw tanks, Agila howitzers, Kidlat rocket systems ang laking ang kontrata ay walang katulad sa kasaysayan ng Europa at Pilipinas. Noong panahong iyon, inisip kong iyon ay isang emosyonal na desisyon na isang bansang nasa binggitin na pangganip dahil sa agresyon sa rehiyon. Hindi isang estratehikong hakbang, kundi isang desperadong kilos. Ngunit naging matigas ang gobyerno ng Espanya. Ang pagbisitang ito ay hindi isang seremonyal na diplomatikong gawain. Ito ay isang muling pagsusuri sa mismong survival strategy ng Europa. Wala na akong masabi. Ang espesyal na eroplanong lulan ang mga embahador nga 30 bansang NATO ay lumipat patungong silangan. Ang kapaligiran sa loop ay mabigat. Ang bawat kinatawan ay abala sa pagbabasa ng dokumento o nakatingin sa labas ng bintana, maging ang mga karaniwang biruan ay wala. Ako rin, pagkatapos basahin ang mga ulat, ay napatingin na lang sa dumidilim na kalangitan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas nang lumapit sa akin ang kinatawan ng Vietnam. Siya ay isang malaking tao na hindi pala salita, ngunit ngayon, siya ang unang nagsalita. Nakahanap kami ng isang kayamanan. Maintindihan ninyo kapag nakita ninyo mismo, ang Pilipinas ay higit pa sa inyong inaakala. Napangiti ako, hindi ba't pinili nyo lang sila dahil nagmamadali kayo, parang mas akma ang salitang pansamantalang lunas. Biglang nanlamig at tumigas ang ekspresyon ng kinatawan ng Vietnam, tinitigan niya ako at sinabi sa isang mababa at mabigat na boses, inisip pa rin ng Espanya na marami pa kayong oras. Pero sa aming hangganan, sa mismong sandaling ito, umulan ng mabala. Nakbago ang hangin sa loop ng aeroplano, maging ang kinatawan ng Alemanya ay napalingon sa aming dalawa. Ibinabang kinatawan ng Britanya ang kanyang binabasang dokumento. Ang bulungan ay biglang tumigil. Nakpatuloy ang kinatawan ng Vietnam. Habang sinasayang ng Europa ang oras sa mga negosasyon, ang Pilipinas ay inilagay na sa maximum capacity ang kanilang ngalinyang produksyon. Nang humingi kami ng tulong, hindi sila nag-atubili kahit isang saglit. Ang kanyang tingin ay malamig at seryoso.
Ito ang mga matangang isang taong nagsasabi ngang katotohanan, hindi ngang galit. Gusto ko sanang balewalain ang kanyang masinabi, ngunit may kumirot sa isang sulok ng aking puso. Hindi ko pa alam nun kung ano ang ibig sabihin ng kirot na iyon. Nang maksimulang bumaba ang eroplano, isang opisyal ng NATO ang lumapit at tahimik na nag-abot sa akin ng isang dokumento. Kinuha ko ito at sinimulang basahin. Nakasulat doon, sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang nag-isang bansa na kayang gumawa ng armas na kailangan ng Europa sa pinakamabilis, pinakamarami, at sa pinakamakatwirang halaga. Sa susunod na pahina, may isang comparative chart nege schedule, nege produksyon nege Agila howitzer, kidlat rocket system, at mga katulad na sistema nege armas sa Europa. Ang mga armas mula sa Europa ay nangangailangan average na 5 taon mula kontrata hanggang maging operasyonal. Ang sa Pilipinas, 18 buwan, parehong layunin, parehong gamit, ngunit higit sa 3 beses ang pagkakaiba sa oras ng paghahatid. Tinitigan kong muli ang SART. Ayaw kong tingnan ang manumero, ngunit malinaw na nakasulat doon. Ang aking madaliri ay mariing nakadiin sa papel. Sa labas ng bintana, unti-unting lumitaw ang mga ilaw nga gabi sa Maynila. Isang malawak na siyudad na punong kumikinang na ilaw na parang hindi naubusan ng enerhiya. Nakita ko ang daloyng ilog Pasig, ang mga matatayok na gusali at ang mga ilaw ngang sasakyan na dumadaloy sa EDSA. Habang nakatingin sa mga ilaw na iyon, pabulong kong sinabi sa sarili, kung totoo ang manumerong ito, marahil ay ganap na mali ang paraan ng pakikipaglaban ng Europa ngayon. Iyon ang unang pagdududa na pumasok sa aking isipan bago pa man ako tumapak sa lupain ng Pilipinas. At ang pagdududang iyon sa mga susunod na araw ay isa-isang mapapatunayan ng mga katotohanang makikita ng aking mga mata at maririnig ng aking mga tainga. Sa bus patungo sa pasilidad ng produksyon ng Aguinaldo Industrial Conglomerate, AIK, sa Bataan, mayroon na akong konklusyon sa isip. Isang palabas lang ito. Ipakikita nila ang ilang malinis na linyang produksyon, magpapalabas ng isang promotional video, at magtatapos sa magalang na palakpakan. Ganyan ang karaniwang ginagawang ma-defense company kapag may bisitang mamimili. Nakakita na akong hindi mabilang na ganitong palabas sa Espanya, Alemanya at Britanya. Sa likod ngang magarbong presentasyon ay laging may agwat sa pagitan nito at ng realidad. Ganon ang PR sa industriyang depensa. Kaya handa na akong manatiling may distansya. Kinaumagahan pagdating namin sa Maynila, huminto ang bus sa harap ngang tarangkahan ng pabrika. Nang bumukas ang pinto at humakbang ako palabas, una kong naramdaman sa aking ilong. Amoyng langis, amoyng metal, at ang init na nakmumula sa mga makinang walang tigil sa pag-andar. Mula pa lang sa amoy, alam ko nang may kakaiba. Nang pumasok kami sa loop ng production building, hindi ko napigilang mapahinto. Sa gitnang malawak na espasyo, gumagalaw ang linyang produksyon ng Agila howitzer, at hindi lang iisang linya. Sa tabi nito, ang linya para sa Kidlat rocket system at sa kabila pa ang assembly process para sa mga armor vehicle. Ang lugar para sa produksyon ng bala ay nasa ibang husali, ngunit doon manaywalang tehel ang mga forklift sa paklabas-masok. Sa iisang pabrika, maraming sistemang armas ang sabay-sabay at walang humpay na binubuo. Walang linyang nakatigil, walang manggagawang nakatayo lang. Kinailangan kong ilang sandali para maunawaan ang aking nakikita. Sobrang daming gumagalaw na linya na hindi kayang sakupin ng aking paningin. Ang daloy ng mga piyesang dumarating at mga produktong natapos na ay parang isang buhay na organismo. Nakakita na akong maraming pabrikang depensa sa Europa, ngunit wala akong nakitang ganitong densidad at bilis na sabay-sabay na umiral. Ang mga pabrika sa Europa ay preciso at sistematiko, ngunit hindi sila kumikilos na may ganitong pagkaapurahan. Tumigil ang isang empleyado ng AIC at nakpaliwanag, karamihan po sa mga ginagawa sa linyang ito ngayon ay para sa mag-export order papuntang Europa. Nang marinig ko iyon, nanigas ang aking ekspresyon. Ginagawa na nila ang mga order para sa Europa sa ganitong bilis, mabilis kong kinwenta sa aking isip. Kung ang isang kumpanya sa Europa ang tumanggap ng ganito kalaking export order, ano ang mangyayari? Pagpapalawak ng linya, pagkuha ng piyesa,
Pag-hire ng mga tao, pag-aproba ng iba't ibang regulasyon, aabutin ng 3 hanggang 4 na taon at hindi katakataka kung umabot pa ng 5. Ngunit ang pabrikang ito ay ginagawa na ito ngayon. Sa mismong harapan ko, maya-maya, lumitaw ang isang technical head at ipinakita sa delegasyon ang isang comparative datang production cycle Agila howitzer at ang nga sistema sa Europa. Nang lumitaw ang mga numero sa screen, tumahimik ang lahat. Ang mapangunahing howitzer system ng Espanya at Alemanya, 4 hanggang 6 na taon mula kontrata hanggang delivery. Ang sa Pilipinas, 18 hanggang 24 na buwan. Ang pagkakaiba ay nakakagulat na nung una ko itong makita sa papel, ngunit pagkatapos makita ang linyang produksyon mismo, mas bumigat ang dating ng numero. Ito ay hindi na numero, kundi realidad. Hindi ko na napigilang magsalita. Kailangan kong may pantatapat. Kung mabilis ang produksyon, hindi ba't natural lang na bumaba ang kalidad? Kapag minadali ang paggawa, magkakaroon ng kompromiso sa precision at durability. Iyan ay isang pangunahing prinsipyo sa pagmamanupaktura. Tinitigan ako ng technical head ng may matatag na tingin at mahinahon siyang sumagot, hindi po namin isinasakripisyo ang kalidad para mapabilis ang delivery. Sa katunayan, baliktad po ang aming direksyon. Dahil idinisenyo namin ito para sa agarang pangangailangan sa krisis, design for exigency, hindi namin kayang gawin ito ng mabagal. Alam po namin kailangan itong gumana sa ilalim ng pinakamatinding mga kondisyon. Nagpatuloy siya at ipinakita ang mga video ng aktwal na operasyon at mga evaluation data mula sa Vietnam. Isang video ng training exercise ng Vietnamese Army gamit ang Agila howitzer, mga resulta ng live fire exercises at mga maintenance records. Isang Vietnamese military official ang nagsalita sa isang interview. Pagkatapos naming makuha ito, isa ito sa pinakamabilis na naging fully operational na weapon system sa Europa. Habang pinapanood ko ang screen, nahanap akong butas sa aking isipan. Ngunit habang pinagsasama ko ang mga numrong ipinakita, ang mga video, at ang mismong pabrika na nakita ko kanina, unti-unting nawalang lakas ang mga argumentong kaya kong ilabas. Nainis ako. Sa totoo lang, nakakainis. Laging nakakainis kapag nayayanig ang isang bagay na matagal mo nang pinaniniwala ang tama. Sa sandaling iyon, lumapit sa akin ang kinatawan ng Vietnam. Sinabi niya sa isang mahinang boses, ngayon, naiintindihan niyo na ba kahit kaunti kung bakit sila ang pinili namin at hindi ang Espanya o Pransya? Nasaktan ang aking pride. Agad akong sumagot, mayroon pa ring mas sopistikado at masubok na teknolohiya ang Europa. Hindi maaring ikumpara gamit lang ang bilis. Tumahimik sandali ang kinatawan ng Vietnam at mas ibinaba pa ang kanyang boses. Sa araw na magsimula ang digmaan, ang mas kailangan kaysa sa sopistikadong armas ay ang armas na nandun na. Iyan ang leksyon na itinuro na krisis sa West Philippine Sea sa buong Europa. Ang armas na dumating ngayon ay mas maraming buhay na may liligtas kaysa sa perpektong armas na huli ng darating. Natahimik ako, hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil wala akong may pantutol, at ang katotohanan iyon ay mas lalong nagpainis sa akin. Sa hapon, mayroong demonstrasyon ang kidlat rocket system at isang anti-drone system. Inihanda ko na ang aking sarili para sa isa na namang palabas. Ngunit pagsimula pa lang, iba na ang pakiramdam. Nang lumitaw ang isang drone sa himpapawid, agad na nakreact ang sistema, nagsimula ang pag-track, ipinasa ang data, at ang buong proseso ng interception ay natapos sa loob lang ilang minuto. Mabilis at tuloy-tuloy. Ipinaliwanag na hindi ito isang palabas, kundi isang sistema na pinino sa pamamagitan nega paulit-ulit na pagsasanay. Ang kinatawan ng Estonia ay nagsalita. Kasali na kami sa joint development ng sistemang ito. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang banta ng mga drone sa Baltic Sea? Paulit-ulit nang nangyayari ang pagpasok ng mga Russian drone sa aming hangganan. Ito ang teknolohiyang pinakakailangan namin ngayon. Sumunod ang kinatawan ng Norway. Ang Kidlat rocket system ay magiging pangunahing bahagi ng aming defense system sa Arctic.
Tapos na ang verification ng operational suitability nito sa napakalamig na klima. Nun ko lang naramdaman, ang mga bansang ito ay hindi lang bumibili ng armas mula sa Pilipinas. Sila ay bumubuo ng kanilang hinaharap na security strategy, ang disenyo ng kanilang defense systems, at ang direksyon ng kanilang military operations kasama ang Pilipinas. Hindi ito relasyon ng supplier at buyer. Ito ay isang alyansa na nakakaroon ng konkretong anyo. Kinuha ko ang aking notebook at sa unang pagkakataon may isinulat. Ang Pilipinas ay hindi lang isang supplier nga armas. Pagkasulat ko niyon, medyo nagulat ako sa aking sarili. 2 araw lang ang nakalipas. Imposible na lilitaw ang ganitong pangungusap sa aking notebook. Gabi na, pagkatapos ngang opisyal na pagbisita sa pabrika. Karamihan sa mga embahador ay bumalik na sa bus, ngunit ako ay nagpaiwan sandali at dahan-dahang naglakad sa pasilyo. Dun, isang hindi inaasahang tanawin ang aking nakita. Mag-alas 11 ng gabi, ngunit ang mga teknisyan na nakasuot ng uniforma ay nakatayo pa rin sa tabing linya. May mga naklalatak na blueprint at naktuturuan. May mga inhenyerong nakatingin sa laptop at tinitiknan ang mga numero. Kahit dumating na ang mga night shift workers, hindi pa rin umaalis ang mga daytime staff at patuloy sa pag-turnover. Hindi dahil may natitira pang trabaho, kundi dahil parang natural na sa kanila iyon. Nilapitan ko ang isa sa kanila, isang nasa katanghaliang gulang na teknisyan na may malalalim na guhit sa gilid ng kanyang mata. Bakit po kayo nagtatrabaho pa rin hanggang sa ganitong oras? Tinitigan niya ako sandali at bahagyang ngumiti dahil ang ginagawa po namin ay mga bagay na kailangang gamitin agad kapag pumutok ang gulo. Maikli ang kanyang sinabi, ngunit iba ang bigat, mahinahon siyang nagpatuloy. Ang Pilipinas, sa loob ngang mahigit 50 taon, ay isang bansa kung saan anumang oras ay maaring makaroon ng krisis, kaya hindi namin natutunang isuko ang alinman sa bilis o kalidad, dahil kung susuko kami, ang bansa namin ang manganganib. Wala akong masabi, sa Europa, ang industriyang depensa ay isang estratehikong industriya, isang kasangkapan para sa pambansang kompetisyon, isang paraan ng diplomasya, isang sektor na lumilikha ng ekonomikong halaga. Iyon ang natutunan ko sa loob kama 27 taon. Ngunit sa mga salita nga teknisyan na iyon, walang ganoong balangkas, tanging realidad lamang. Ang realidad na hindi mo alam kung kailan magsisimula ang digmaan, kaya kailangan mong gumawa ng maganda. Ang survival instinct na iyon, na matagal nang nawala sa Europa, ay buhay na buhay pa rin sa loob ng pabrikang ito. At iyon ang nagbibigay sa kanila ng bilis at kalidad. Hindi ako makalis sa lugar na iyon. Sa bus pabalik sa hotel, habang pinakmamasdan ang mailawng Maynila, malalim akong nag-isip. Pinanatiling Europa ang kanilang militar. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang militar na iyon ay naging para na lang sa existence, hindi para sa totoong digmaan. Mayroon kaming mga kalasag, ngunit walang sinuman ang seryosong nahanda para sa sandaling kailangan naming gamitin ang mga iyon. Nang maging normal ang kapayapaan, nawala rin ang tensyon ng pahahanda para sa digmaan. Noong gabing iyon, bumalik ako sa aking silid sa hotel at binuksan ang aking notebook. Sa ilalim ngang isinulat ko kaninang hapon, dinagdagan ko pa ngang isang pangungusap. Pinanatili namin ang isang hukbo, ngunit ang Pilipinas ay isang bansang naghanda para mabuhay. Sa bus patungo sa shipyard ng Bataan Arsenal and Shipbuilding Corporation, BASC, sa Subic, iba na ang aking pakiramdam habang nakatingin sa labas. Ang manakita ko sa pabrika ng IC ay hindi maalis sa aking isipan. Ayaw ko mang aminin, hindi kayang burahin ng aking utak ang mga nasaksihan ko, ang imahe ng mateknisyan na nakatayo sa harap ng linya hanggang hating gabi, ang tanawin ngang maraming sistema ng armas na sabay-sabay na ginagawa, at ang mga salitang, dahil kung susuko kami, ang bansa namin ang manggangganib. Nakasandal ang aking nusa bintana ng bus, pinakmamasdan ang tanawin ng Metro Manila. Maaga pa, ngunit puno ng sasakyan ang mga kalsada. Tila hindi itinuturing ng siyudad na ito ang madaling araw bilang oras ng pahinga. Ngunit inisip ko, iba siguro sa shipyard. Ang paggawang barkong pandigma ay ibang-iba sa paggawang howitzer o bala.
ang pagiging komplikado ng disenyo, ang presisyon ng mga materyales, ang integrasyon ng mga electronic equipment, at ang kakayahang mag-operate sa ilalim ng tubig para sa mga submarino. Ang mga teknolohiyang ito ay direktang nakakonekta sa daan-daang taong tradisyon ng Europa sa karagatan. Ang Espanya, Pransya, Alemanya sila ang may pinakamataas na antas ng teknolohiya sa paggawa ng barko. Alam kong magaling ang Pilipinas sa paggawa ng mga commercial ships. Sila ay nasa tuktok ng mundo sa paggawa ng mga LNG carrier at ultra-large container ships. Ngunit iba ang usapan pagdating sa mga combat vessel. May isang teknolohikal na pader na kailangang lampasan at hindi ito may tatayo sa maikling panahon. Ang tibay sa labanan, ang kakayahang harapin ang electronic warfare, ang stealth technology ng mga submarino, ang mga ito ay hindi makakamit ng walang dekada ng praktikal na karanasan. Ang paniniwalang iyon, kahit sa loob ng 2 araw na pagbisita, ay hindi pa rin nayayanig hanggang sa mga sandaling iyon. Pagdating sa shipyard, bago pa man bumukas ang pintong bus, naramdaman ko na ang presensya nito. Sa kabilang bintana, nakita ko ang madambuhalang krane. Sa isang ordinaryong shipyard, normal na makakitang 1 o 2 krane na gumagala. Ngunit dito, sa abot ng aking tanaw, higit sa 10 crane ang sabay-sabay na kumikilos. Ang tunong nagbabangga ang bakal at ang apoy mula sa welding ay kitang-kita kahit sa umaga. Sa loop ng malawak na dry dock, nakahilera ang mga dambuhalang katawan ng barko. Nang bumaba ako at tumingala, nawalan akong imik sa laki nito. At nang tingnan ko ng maigi ang loop ng dock, napahinga ako ng malalim. Mayroong isang frigate. Sa tabi nito, isang submarino. Mayroon ding mga korvette at sa pinakadulo, mga maliliit na unmanned surface vessels. Ang mga barkong ito ay hindi na sa magkakahiwalay na dock. Sila ay sabay-sabay na sumasailalim sa iba't ibang yuktong ang konstruksyon sa isang malawak na espasyo. Ang madambuhalang istrukturang ito ay gumagalaw patungo sa kanilang pagkakabuo at sa paligid nila, libu-libong tao ang walang tigil na kumikilos. Ang tanawin ay, sa literal na salita, nakakalula. Tiningnan ko ang kinatawan ng Alemanya na katabi ko, tulala rin siya, maging ang makinatawan ng Britanya at Italia ay tahimik. Ang mga taong ito, na matagal nang nasa industriya ng depensa at paggawa ng barko sa kani-kanilang bansa, ay nakatayo lang doon at pinagmamasdan ang tanawin. Mayroon dapat silang sabihin, ngunit hindi nila alam kung saan magsisimula. Naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng kolektibong katahimikan na iyon. Isang opisyal ng BASC ang mahinahong nakpaliwanag. Sa kasalukuyan, 2 frigate, isang submarino, 3 corvette at 2 patrol vessel ang sabay-sabay na ginagawa sa dock na ito. Bukod pa rito, may mga paralel na trabaho para sa mga unmanned surface vessels na nasa testing phase. Lahat po ng delivery ayon schedule. Inulit ko ang mga numero sa aking isipan. Mayroon bang shipyard sa Europa na kasalukuyang gumagawa ng ganito karaming barko ng sabay-sabay? Sa totoo lang, wala akong maisip o makakaling ang mga shipyard sa Europa. Ngunit ang tanawin ng napakaraming iba't ibang uri ng combat vessels na sabay-sabay na binubuo sa isang lugar ay hindi pangkaraniwan. At lalo pa kung may kasamang paliwanag na on schedule ang lahat. Sa Europa, napakaraming beses ko nang nakita na naantala ang paggawa ng mga barkong pandigma. Isang naval advisor mula sa delegasyon ng Pransya ang unang naktaas ng boses. Mabilis nga, pero dahil sa bilis na iyan, hindi ba nakakaroon ng kompromiso sa tibay at sa mga sopistikadong electronic control systems? Iba ang barkong pandigma sa commercial ship. Ang pinunong Basque ay bahagyang gumiti at naglabas ng materyales. Sa screen, ipinakita ang long-term operational data mula sa Philippine Navy at sa mga bansang bumili sa kanila. Mga resulta ng combat drills, maintenance history at mga test results sa iba't ibang kapaligiran. Ipinaliwanag niya na ang Pilipinas ay may dekada ng karanasan sa pag-deliver ng high-precision commercial vessels tulad ng LNG carriers sa pinakamataas na pandaigdigang pamantayan at ang quality control system na naipon nila mula ron ay direktang inilalapat sa paggawa ng mga barkong pandigma.
Ang dahilan kung bakit mabilis kaming makagawa ng mega barkong pandigma ay hindi lang dahil sa laki na aming operasyon. Nakabatay ito sa dekadang karanasan sa pag-deliver ng pinakakomplikadong mga barko sa ilalim ng pinakamahigpit na pamantayan. Para sa amin, ang bilis at presisyon ay hindi magkasalunggat. Nagdagdag pa siyang isang paliwanag, isang dokumento na nagpapakita kung gaano kadaling integrate ang disenyo ng barkong Pilipino sa mga sistemang NATO, ang mga weapon systems, communication systems, hanggang sa electronic warfare equipment ay maring integrate ayon sa kanilang standards. Hindi lang ito pagbebenta na armas, ito ay isang alok na direktang kumonekta sa defense system ng Europa. Naramdaman kong nagbabago ang kapaligiran sa Lub-NG Delegasyon ng Pransya. Ang mga taong dati may pag-aalinlangan ay nakatutok na ngayon sa screen o tahimik na nagsusulat. Walang umamin ng malakas, ngunit malinaw na nagbago ang hangin. At ang pagbabagong iyon ay mas lalong nagpainis sa akin. Maging sa aming hanay, nabubuo na ang isang agos na hindi na kayang basta-bastang maliitin ang Pilipinas. Sa sandaling iyon, nagtaas ng kamay ang kinatawan ng Britanya kung sakaling lubos na bawasan ng Amerika ang kanilang suporta sa mga hukbong dagat ng NATO, kaya bang punan ng Europa ng mag-isa ang ganitong kalaking puwersa. Sa loob ng ilang taon, tumahimik ang lahat, walang makasagot agad. Magaling ang kakayahan ng Europa sa paggawa ng barko, ngunit ang tanong ay tungkol sa bilis. Kung may sapat na oras at budget, kaya naming gawin. Ngunit kung kailangan ito agad, mabilis, at maramihan iba na ang usapan, at ang digmaan ay hindi naghihintay. Tahimik at mahinahong sinabi ng pinuno mula sa Pilipinas, kung nanaising ng Europa, maaari nating pag-usapan at idisenyo ng makasama ang pinakamabilis na paraan, kasama na ang joint production at technology transfer. Nanigas ang ekspresyon ng kinatawan ng Alemanya, maging ang delegasyon ng Pransya ay hindi may kubli ang kanilang pagkainis. Ako rin may kakaibang emosyong naramdaman, tila sinasabi nilang papasok ang Pilipinas sa mismong sistemang depensang Europa, hindi bilang isang supplier, kundi bilang isang kasamang bubuo sa mismong istruktura ng depensa ng Europa. Iyon ang yumanik sa akin. Hindi dahil gusto kong aminin, kundi dahil pakiramdam ko ay posible ito. At ang pakiramdam na posible ito ay ang mas lalong nagpainis sa akin. Sa kalagitnaan ng paglilibot, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, isang warning alarm ang tumunog sa isang dock, isang biglaang sitwasyon kung saan nahinto ang isang bahaging proseso dahil sa isang equipment failure. Nagkaroon ng bulungan sa mga kinatawan ng Europa. Naramdaman ko ang kanilang reaksyon. Ayan na, hindi pala sila perpekto. Ganong matingin ang nagpapalitan. Maging ako, sa totulang, ay nakaramdam ng ganong klaseng ginhawa. Ngunit iba ang reaksyon nga Pilipinong teknisyan. Pagkatunog pa lang ng alarm, agad na naktipon ang mga supervisor. 3 o 4 na tao ang mabilis na sinuri ang sitwasyon, nag-usap ng maikli at kumalat sa kani-kanilang pwesto. Agad na nagbigay ng utos na ayusin ang daloing trabaho sa mga katabing linya upang hindi ito maantala. Ang magawain ay ipinasa sa ibang team. Ang buong proseso ay nagpatuloy nang walang tigil habang mabilis na inaayos ang apektadong lugar. Wala pang ilang minuto, tumigil ang alarm at muling umandar ang proseso sa apektadong lugar. Ang ibang mga linya ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Ang makinatawan ng Europa na kanina'y nagbubulungan ay natahimik. Mahinahong sinabi ng opisyal ang Basque, sa panahon ng krisis, ang pinakamahalaga ay hindi ang perpektong operasyon, kundi ang bilis ng pagbawi, ang hindi tumigil sa anumang sitwasyon, at ang mabilis na makabangon. Iyon po ang pamantayang pinakamahalaga sa amin. Ang mga salitang iyon ay nakiwan ng hindi inaasahang bigat sa akin. Inisip ko kung ano ang mangyayari sa isang shipyard sa Europa kung makaroon ng katulad na sitwasyon. Aabutin ng mahabang oras ang pag-imbestiga sa sanhi, susundin ang mga safety protocols na magpapatigil sa trabaho, at minsan, kailangan pang makipag-usap sa unyon ng manggagawa. Posibleng huminto ang linya ng ilang araw. O,
Iyon ang tamang proseso. Ngunit sa gitna nung digmon, o sa bingit nung digmon, kaya ba nating manatili sa ganoong bilis? Hindi ko masagot agad ang tanong na iyon. Pagkatapos ang paglilibot, umakyat ako sa isang observation deck. Gusto kong mag-isip mag-isa. Ang tanawin mula ron ay kahanga-hanga. Ang mga ilaw ay nagbibigay liwanag sa buong shipyard at ang mga crane ay hindi tumitigil kahit gabi. Sa ibabaw nga barkong malapit ng matapos, may matilamsik ng apoy at ang masasakyan ay walang tigil sa pag-ikot. Malamig ang hangin mula sa dagat, ngunit ang mailaw sa ibaba ay mainit at kumikinang. Tahimik kong pinakmasdan ang tanawin. Sa sandaling iyon, lumapit sa akin ang kinatawan ng Britanya. Tahimik din siyang tumingin sa tanawin at maya-maya'y nagtanong, iniisip pa rin ba ang Espanya na kalaban natin ang Pilipinas? Sinubukan kong sumagot, ngunit hindi ko maibuka ang aking bibig. Hinintay niya ako. Maya-maya, nagpatuloy siya. Nagbago na ang isip ko. Ang Pilipinas ay hindi natin kalaban. Sila ang bansang hindi dapat pakawalan ng Europa sa sandaling ito. Wala akong masabi. Hindi ko masabing mali siya, pero hindi rin ako makasang-ayon. Ang lahat ng nakita ko sa loob ng 2 araw ay kumikirot sa aking isipan at unti-unti nitong tinatangay ang mga paniniwalang matagal ko nang pinanghahawakan. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel at tumayo sa harap ng bintana. Sa malayo, nakikita ko ang Manila Bay. Kinuha ko ang aking notebook, matagal na tinitigan, at dahan-dahang naksulat. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang naghahanda para sa digmaan. Ito ay isang bansang kinakalkula na maging ang mga mangyayari pagkatapos ng digmaan. Nang ibaba ko ang aking pluma, noon ko unang naramdaman na may unti-unting bumabagsak sa loob ko. Nagsimula ang 3 araw ng aming pagbisita. Halos hindi ko ginalaw ang aking almusal, masyadong magulo ang aking isipan. Ang manakita ko sa pabrikang nga H, sa shipyard ng BASC, ang matalas na salitang kinatawan ng Vietnam, ang tahimik na paniniwalang kinatawan ng Britanya, lahat ay nagsisimulang bumuo ng isang larawan, ngunit hindi ko pa ito kayang tanggapin ng buo. Bago magsimula ang umaga, nagpulong ang delegasyon ng Espanya. Mabigat ang kapaligiran. Ang maopisyal na una pa lang ay tutol na sa pagbisita ay hindi pa rin nagbabago ng paninindigan kahit nakita na nila ang lahat. Sa katunayan, mas naging depensibo pa sila. Kapag may nasaksihan ang isang tao na ayaw niyang aminin, mas lalo siyang kumakapit sa kanyang dating posisyon. Alam ko iyon, dahil ganon din ang nararamdaman ko. Isang opisyal ang nagsabi, piniling Vietnam ang armas ng Pilipinas dahil mura at mabilis, hindi dahil magaling. Pansamantala lang iyan. Sa huli, babalik din ang Europa sa teknolohiya ng Espanya at Alemanya. Ang isa pa ay tumango. Kapag inamin natin ang Pilipinas, nagpapadala tayo ng senyales na itutulak tayo palabas sa merkado ng depensa ng Europa. Kailangan nating maging maingat. Noong una, tatango sana ako, ngunit sa hindi malamang dahilan, nanigas ang aking leeg. Ang masalitang iyon na natural kong sasang-ayunan 2 araw lang ang nakalipas ay hindi ko na matanggap. Ang manakita ng aking mga mata ay paulit-ulit na pumapasok sa aking isipan, ang nga sabay-sabay na gumagalaw na linya. Ang dok na bumalik sa normal sa loob ng ilang minuto, ang mamuhang mateknisyan na nagtatrabaho hanggang gabi. Mas malakas ang maiyon kaysa sa masalita sa silid pulungan na ito. Sa kalagitnaan ng hapon, nakasalubong ko ang kinatawan ng Alemanya. Naninigarilyo siyang mag-isa, muha siyang pagod. Tinanong ko siya, ano sa tingin mo? Dahan-dahan niyang ibinuga ang usok. Hindi pa rin natin nakikita ang realidad dahil sa ating pride. Agad akong sumagot, pero hindi ba't ang teknolohiyang Europa pa rin ang pinakamataas? Ang ating kasaysayan at precision, walang makakapantay diyan. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Tama ka, ang problema masyado na tayong mabagal. Ikinuwento niya ang realidad ng industriya ng depensa ng Alemanya sa loob ng dekada dahil sa kapayapaan, lumiit ang kanilang malinya ng produksyon, ang regulasyon, politika, at isyu sa Union ay mas lalong nakpabagal sa kanila. Kaya nilang gumawang Leopard tanks,
Ngunit kung magkaroon ng digmaan bukas at kailangan ng daan-daan, hindi nila kayang ibigay iyon. Ito ay problema na ng makalamnan ng industriya na nanigas sa loob ng dekada. Kaya nating gumawang tangke. Pero kung magsimula ang digmaan bukas, hindi natin kayang mag-supply tulad ng Pilipinas. Alam ko iyan. Ang tapat na salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Maging ang kinatawan ng Alemanya ay alam na, sa loob mismo ng Europa, may mga boses nang umaamin sa realidad, baka ako na lang ang humihila sa aking mga paa. Ang huling briefing ay tungkol sa seguridad na inihandang paning ng Pilipinas. Akala ko, formalidad lang ito, ngunit pagpasok pa lang sa silid, iba na ang pakiramdam. Nagsimula ang briefing sa magabanta sa paligid ng Pilipinas. Hindi ito isang simpleng pagsusuri. Ang mga galaw na militar sa rehiyon, ang estado na kanilang pagunlad, mga datos sa paglunsad na misile, mga pattern na cyber attack, lahat ay detalyado at preciso. Nakakagulat na mayroon silang ganitong antas ng real-time analysis. Pagkatapos, ipinaliwanag ang kanilang sistemang pagtugon, ang sistema ng pagmobilitsa ng mga reservist, ang mga underground air raid shelter na nakakalat sa buong bansa, ang sistema ng pag-convert ng mga pabrika para sa panahon ng krisis, at ang istruktura ng industriya na idinisenyo upang hindi maputol ang supply chain. Sa loob ng mahigit 50 taon, ang buong Pilipinas ay nanatiling isang buhay na sistema ng depensa. Isang opisyal na Pilipino ang nagsabi, umaasa kaming hindi darating ang digmaan. Ngunit nabubuhay kami sa pag-aakalang anumang oras ay maaari itong magsimula. Binago ng nga salitang iyon ang hangin sa silid. Noon ko lang naintindihan kung ano ang matagal nang nakalimutan ng Europa, na ang digmaan ay dumarating ng walang babala, na kung walang paghahanda, walang oras. Hindi nakalimutan ng Pilipinas ang katotohanang iyon sa loob ng 50 taon, hindi nila kayang kalimutan, dahil sa mapa, palaging nandun ang realidad na iyon. Sa isang bansa kung saan malapit ang mga baril at missile, ang bilis at kalidad ng industriya ng depensa ay hindi isang isyu ng kompetisyon, kundi isang isyu ng buhay at kamatayan. Nang gabing iyon, sa isang hapunan, may nangyari. Isang opisyal mula sa Pransya ang nagsabi, sa huli, ang Pilipinas ay isang bansa na gumagawa ng mura at marami. Iyon lang ang kanilang lakas. Tumahimik ang lahat. Nung una, mananahimik lang sana ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko kaya. Lahat ng nakita ko sa loob ng 2 araw ay bumalik sa aking isipan. Ang mga technician, ang dambuhalang shipyard, ang kanilang filosofiya. Hindi ko namalayang nagsalita na ako, hindi po ganon. Tumingin sa akin ang lahat. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang gumagawang mura. Ito ay isang bansang pinakanakaunawa sa realidad ng digmaan. Pinag-uusapan natin ang kalidad at tradisyon, ngunit pinag-uusapan nila ang bilis at kaligtasan, baka iyon ang kailangan ng Europa ngayon. Ang makasama ko sa delegasyon ng Espanya ay nagulat. Maging ako ay nagulat sa mga salitang lumabas sa aking bibig, ngunit wala akong pinagsisihan. Pagbalik sa hotel, inilabas ko ang isang lumang litrato. Isang litrato namin ng aking ama sa isang military expo sa Madrid. Nakatayo kami sa harap ng isang Leopard tank at buong pagmamalaking karga akong aking ama. Ang aking ama ay nagtrabaho sa industriya ng militar buong buhay niya. Palagi niyang sinasabi hindi kailanman magpapahuli ang Espanya. Ang ating teknolohiyang pinakamagaling sa mundo. At lumaki akong naniniwala ron. Ang pag-amin sa Pilipinas ay hindi lang isang estratehikong desisyon. Ito ay pagyanik sa lahat ng pinaniniwalaan ng aking ama, sa lahat ng naging pundasyon ko sa loob ng 27 taon. Tinanong ko ang aking sarili, ako ba ang mali o masyado lang kaming nakakulong sa nakaraan? May sagot na, habang nakatingin sa mga ilawang gabi sa Maynila, inamin ko sa unang pagkakataon, kumakampi na ako sa Pilipinas. At ang pagkamping iyon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang desisyon na nagmula sa pagkakita sa realidad. Binuksan ko ang aking notebook at isinulat ang huling pangungusap para sa gabing iyon. Nang aminin ko ang Pilipinas, kasabay na gumuho ang aking lumang pride, ngunit alam kong iyon ang tamang pagguho,
Nang magsimula ang briefing tungkol sa kasong kooperasyon sa Vietnam, hindi na ako ang dating ako. Inisip ko noong una na ang kasong Vietnam ay isang simpleng pagbili lang armas. Ngunit ang ipinakita sa screen ay ibang-iba. Hindi lang nag-deliver ng armas ang Pilipinas sa Vietnam. May plano ng magtayo ng joint production facility doon. Ang supply chain ng mga piyesa ay itatayo sa loob mismo ng Vietnam. Ang mga Pilipinong inhinyero ay mananatili sa Vietnam para bumuo ng maintenance at repair system. Kasama rin sa technology transfer ang pagsasanay sa mga Vietnamese engineers para sila mismo ang matutong gumawa. Ang layunin ng Pilipinas ay tulungan ang Vietnam na makatayo sa sarili nilang nga paa. Ito ay ibang-iba sa ginagawang Europa. Nagbibigay kami ng technology transfer, ngunit limitado. Ang mapangunahing teknolohiya ay nakatago. Ang aming business model ay panatilihin ang dependency. Tumayo ang kinatawan ng Vietnam at naksalita. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang nagbebenta ng armas at umaalis. Sila ay isang bansang naghahanda na lumaban kasama mo. Noon ko naintindihan. Nakiwan ng kontrata ang Espanya, nakiwan ng tao ang Pilipinas. Isinulat ko iyon. Ang briefing ay nagpatuloy sa mga galaw ng ibang bansa. Norway, Estonia, Romania, Finland, mga Baltic states lahat ay kumikilos patungo sa isang direksyon, patungo sa Pilipinas. Hindi ito isang isolated case. Ang buong Europa ay tahimik ngunit mabilis na lumiliko patungo sa Pilipinas. Sa huling araw ng aming pagbisita, isang emergency security briefing ang isinagawa. Ang pag-atras ng Amerika sa depensang Europa ay hindi na isang hinala, kundi isang konkretong senyales na isang pangungusap ang lumitaw sa screen. Hindi na lalabanin ng Amerika ang lahat ng digmaan ng Europa. Nanigas ang hangin sa silid. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ito isang krisis sa diplomasya, kundi isang isyu ng kaligtasan. At sa harap ng isyong iyon, malinaw na sa akin kung ano ang hawak ng Pilipinas. Nakaroon ngang mainitang debate, ang paning ng Pransya ay nanatiling maingat. Sumagot ang kinatawan ng Poland. Ang kailangan natin ngayon ay hindi pride kundi oras. Tumahimik ang lahat. Pagkatapos, isang lihim na ulat ang ipinasa sa akin. Nakasulat doon ang kalagayan ng inventaryo ng bawat bansa sa Europa. Sapat lang para sa ilang linggo kung magkaroon ng digmaan. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nagpapanatili ng mass production system, mareserbang linya, at kakayahang mag-supply ng bala. Ang huling pangungusap sa ulat. Sa kasalukuyan, ang kooperasyon sa Pilipinas ang pinakarealistikong paraan para muling makapag-armas ang Europa sa maikling panahon. Hindi na ito isang magandang opsyon. Ito na marahil ang isang opsyon. Ang huling pribadong pulong ng NATO ay nagsimula ng alas 10 ng umaga. Ang bawat kinatawan ay nagsalita. Poland, Germany, Britain, Estonia, Norway lahat ay sumuporta sa mas malalim na kooperasyon sa Pilipinas. Ang delegasyon ng Pransya ay nanatiling nag-alinlangan. Tahimik lang ako, ngunit sa isang sandali, tumayo ako, hindi ko plinano, tila ang lahat ng nakita at narinig ko sa loob ng 3 araw ang nagpatayo sa akin. Nagsalita ako. Bago ako dumating sa Pilipinas, minamaliit ko ang bansang ito. Inakala kong sila ay isang bansang gumagawa lang mura at mabilis. Ngunit pagkatapos kong makita ang kanilang makapabrika, ang kanilang shipyard, at makausap ang kanilang maka-technician, nalaman kong ganap na mali ang aking pag-isip. Ikinuwento ko ang lahat. Ang sabay-sabay na linya, ang mabilis na delivery, ang masalita ang technician. Hindi namin natutunang isuko ang bilis o kalidad dahil ang bansa namin ang manganganib. Dinagdagan ko pa, ang Pilipinas ay hindi isang kapalit sa industriyang depensang Europa. Ang Pilipinas ang nag-isang aliado na kayang ibalik sa atin ang panahong nawala. Isang opisyal mula sa Pransya ang tumayo. Tinatanggihan mo ba ngayon ang industriya ng depensa ng Pransya? Kalmado akong sumagot. Hindi. Sinasabi kong kailangan nating tingnan ang realidad para maprotektahan ang Pransya. Kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas, magiging dependent lang tayo sa kanila. Hindi natin dapat inaalala ang dependency ngayon. Ang Europa ay hindi pa handang lumaban.
kumakapit pa tayo sa karangalan ng nakaraan habang ang Pilipinas ay gumagawa ng kinabukasan. Nakaroon ng lamat maging sa loop ng delegasyon ng Pransya. Ang kinatawan ng Alemanya ay nagsalita, hindi dapat kalabanin ng Europa ang Pilipinas. Dapat tayong muling mag-armas kasama ang Pilipinas. Nagbago ang hangin sa silid, ang magadating nag-alinlangan ay nagpahayag na rin ng kanilang suporta, ang salitang kalaban ay napalitan ng katuwang. Tiningnan akong kinatawan ng Vietnam at ngumiti. Hindi ito ang ngiti ngang pangaasar tulad ng sa eroplano. Ito ay isang senyales na nagsasabing nasa iisang panig na tayo. Pagbalik ko sa Madrid, 2 araw matapos umalis sa Pilipinas, kakaiba ang pakiramdam. Ang Europa ay nakukumahok na makipag-ugnayan sa Pilipinas. Nagsumite ako ngang isang ulat sa gobyerno ng Espanya. Ang pamagat, Pilipinas, ang huling dakilang pag-asa sa produksyon na hindi dapat pakawalan ng Europa. Isang gabi, nakaupo ako sa harap ng lumang litrato ng aking ama. Ang ama kong naniwala sa kadakilaan ng Europa. Pabulong kong sinabi, Itay, dakila pa rin ang Espanya, ngunit dumating na ang panahon na hindi na natin kayang lumaban mag-isa. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may namumuo sa aking mga mata. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang tatalo sa Espanya. Sila ang bansang kayang tumulong sa Espanya na muling makatayo. Nang luminaw ang kaisipang iyon, gumaan ang aking pakiramdam. Hindi ko isinusuko ang pride ng Espanya. Tinatanggap ko ang Pilipinas para maprotektahan ang pride na iyon. Sa huling pahina NG aking notebook, isinulat ko, sa Sentro NG Seguridad NG Europa sa ika-21 siglo, hindi na lamang Amerika ang narorong, nasa sentro na ring ang Pilipinas. Sa huli, pabulong kong sinabi, sa huli, pipiliin din natin ang Pilipinas.